Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat at tayo'y mag-aawitan. At awitin natin ang katagumpayan ng ating Panginoon. At tayo po'y kasama sa kanyang tagumpay. Victory in Jesus. Amen. Amen. I heard an old story, how a Savior came from glory. Praise God. How He gave His life on Calvary to save the wretch like me. And I heard about His groaning, Of His precious blood, atoning. Then I repented of my sins and won the victory. All together on the chorus. Oh, victory in Jesus. Amen. My Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory. Amen. In the cleansing blood. Teka muna, bago natin awitin yung tuloy-tuloy, sabi nun, He plunged me to victory. Ano bang ibig sabihin nun? Tayo ay, kasi yung salitang plunge ay ginagamit sa baptism. Inilubog tayo. Meaning, we are all identified in the victory of Christ. Ang ating identity ay ang katagumpayan ni Kristo sa kanyang ginawang pagliligtas sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Sa awitin po natin, I heard about His healing. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew I know I'm loved. and all my love Yes, is due Him. He plunged me to victory. Beneath the cleansing blood. On the last, I heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory. Beneath the cleansing blood. Amen. Lahat po ng victorious ng mga Kristiyano, say aloud, Amen. Amen. Dahil si Kristo ang ating tagumpay. Hindi dahil tayo yan, kundi dahil ni Kristo. Saved by the blood. Saved by the blood of the crucified one, the ransom from sin and a new world begun. Sing praise to the Father and praise to the Son.
crucified one. Saved by the blood of the crucified one. The angels rejoicing because it is done. A child of the Father and heir with the Son. Saved by the blood of the crucified one. Saved, saved. My sins are all pardoned. My guilt is all gone. Saved, saved. I'm saved by the blood of the crucified one. Amen. Another song, The Lily of the Valley. Amen. Ang ating Panginoon ay yung lili sa lirio sa parang. Ibig sabihin siya ay maaabot ng lahat. Nagpunta siya sa maaabot ng lahat. Amen. Kasi ang lirio, tumutubo lang yan sa kung saan-saang kaparangan. Ano? Alright, so awitin natin, The Lily of the Valley. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, and trouble is my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I'm all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He'll never leave me. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. From His manna He my hungry soul shall feed. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where the rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Walang kasing ganda ang ating Panginoon. Yes, born to win. If you are born again, you are born to win. Amen. Everyone, Born in a world of sin, hopelessly lost, no place within, searching for love in a world of hate, no way I could win. Then the Savior came my way, He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, Praise His I was name, born the only to name of win. Jesus. Born to win, hallelujah, I was born to win. I never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Just love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Since I begun to run this race,
Many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. There's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it ain't over yet. God said He'd move me right to the end. So how can I lose when I was born to win? All together. Born to win, hallelujah, I was born to win. I never give up, I'll never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming sapagkat ang aming katagumpayan ay hindi gawa ng aming sarili at hindi po gawa ng sanlibutang ito at hindi po galing sa mga material na nahahawakan ng kamay, kundi sa aming Panginoong Hesukristo na siyang nanaog mula sa langit at nag-aalay ng kanyang buhay sa katawang laman upang sa gayon kami na hindi kayang mabuhay ng pasado sa pamantayan ng langit, ay ipinamuhay mo ang buhay na may kabanalan para sa amin. At hindi lamang ipinamuhay mo ang perpektong pamumuhay na hindi namin kaya, kundi binayaran mo ang nakaya naming gawin, ang kasalanan. Ang kinaya namin ay ang pagkakasala, ang paglabag at paglihis sa iyong kalooban na may kabayarang kamatayan. Kaya naman, upang hindi na kami ang magbayad nito, ikaw din naman ang nagbayad sa krus ng Kalbaryo. Salamat sapagkat ito'y inialay mo na walang kinikilingang sinuman, sapagkat minahal mo ang lahat ng iyong nilalang. Ikaw po ay mabuting Diyos, kailanman hindi ka naging masama kahit kanino man. Ikaw ay naging mapagmahal, ikaw ay naging mabuti, at ikaw ay naging matuwid. Kaya naman po, merong paghatol sa mga hindi mananampalataya, sa mga kusang tinatanggihan ang biyayang dumating. Ngunit sa mga tumanggap, ay naroon ang iyong mga pangakong mahalaga. Naroon ang buhay na walang hanggan. Naroon ang tahanan sa langit. Naroon ang walang hanggang katubusan. Kaligtasang hindi na mawawala at kalagayang hindi na kayang agawin sa iyong kamay. Salamat po ng marami sa katotohanan at kayamanan ng iyong kagandahang loob sa mga nanampalataya, sapagkat wala na po kaming agam-agam sa bukas. Kaya salamat po sa gabing ito na kami nagkakatipon para ikaw ay purihin, kasama po ng iba na nakikinig sa online, saan man sila naroroon. Dakilain ka po sa aming kalagitnaan, sama-sama kaming maging malalakas ang loob, maging lalong panatag, maging masasaya, sapagkat ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. At kaya naman kami merong ganitong pananampalataya ay dahil ng pananampalatayang ibinigay mo sa amin. Salamat po ng marami. I-bless you po ang bawat isa, maging mga kapatid naming nasa daan, nasa maaring hindi makarating sa gabing ito. At mga kapatiran namin nagkakatipon sa iba't ibang dako, sa iba't ibang panig ng daigdig at ng aming bansa. I-bless po ang bawat isa, maging ang aming mga namiminuno sa aming bansa. Tulungan niyo po silang makapamuno ng merong kaayusan at pagtatagumpay kung ano man yung kahirapan, struggles na kanilang hinaharap. Tulungan niyo po na malutas nila ang suliranin ng bayan, ang suliranin ng kanilang sarili, lalo na nga tumingala po sa inyo sapagkat sa inyo nagmumula ang karunungan sa anumang pamumuno. I-bless po, Panginoon, ang mga may karamdaman na sila po'y makadama ng patuloy na kaginhawahan, kagalingan na magbibigay lalo ng pag-asa upang lalong paglingkuran ka na may kasaganaan. Pagpapalain niyo po lahat ng mga nanghihina, nabibigatan, nawawaglit sa pananampalataya. Tulungan mo po sila na maging matatag, na sa iyo nananangan at ikaw lamang ang kanilang lulugurin. Kagaya din naman po namin.
Sama-sama kami nangangailangan sa inyo. Kaya ngayon pong gabi, tanggapin niyo po ang pagsamba ng bawat isa. Pagpalain po ang iyong pangalan at pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Ito po'y aming hiling at dalangin na inaalala mga misyonaris. Ikaw na po magpala, tumugon sa kanilang kalagayan at pangangailangan. At ito po'y aming dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po ng sangayon. Magsabi ng malakas na amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Tayo'y magbabasa ng salita ng Diyos. Tawagin natin yung ating mga kapatid para pangunahan tayo sa pagbabasa ngayong gabi. Okay, kayo po ang magbabasa. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at basahin po natin ang 1 Chronicles chapter 4 verse 1 to 20. Basahin po natin ang salitan at sabay-sabay tayo sa verse 20. Verse 1, ang mga anak ni Huda, si Pares, si Hezron, at si Carmi, at si Hur, at si Sobal. At naging anak ni Reayas, na anak ni Sobal, si Jahat, at naging anak ni Jahat, si Ahumai, at si Laad. Ito ang mga angkan ng mga Soratita. At ito ang mga anak ng ama ni Etam, si Jezreel, at si Esma, at si Edbas, at ang pangalan ng kanilang kapatid na babae ay Haslel Puni. At si Penuel na ama ni Gedor, at si Ezer na ama ni Husa, ito ang mga anak ni Hur, na panganay ni Ephrata, na ama ni Bethlehem. At si Asur na ama ni Tekoa ay nag-asawa ng dalawa, si Elea at si Naara. At ipinanganak sa kanya ni Naara si Auzam, at si Heper, at si Temeni, at si Ahastari. Ito ang mga anak ni Naara. At ang mga anak ni Helea ay si Seret, at si Josohar, at si Etnan. At naging anak ni Koz si Anob, at si Sobeba, at ang mga angkan ni Aharhel na anak ni Arum. At si Jabes ay bantog ay sa kanyang mga kapatid, at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabes, na sinasabi, sapagkat ipinanganak kong may kahirapan siya. At si Jabes ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palakihin ang aking hangganan at ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan na huwag akong maghirap at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. At naging anak ni Selub na kapatid ni Zua si Makir, na siyang ama ni Eston. At naging anak ni Eston si Bet-Rapa at si Paseya at si Tehina na ama ni Irnaas. Ito ang mga lalaki ni Reka. At ang mga anak ni Zenes si Otniel at si Zereya, at ang anak ni Otniel si Hatat. At naging anak ni Maonati si Opra at naging anak ni Seraya si Joab na ama ng Gerahasim sapagkat sila'y mga manggagawa. At ang mga anak ni Caleb na anak ni Jeponi, si Eru, si Ela, at si Naham, at ang anak ni Ela, at si Zenes. At ang mga anak ni Jaleel, si Zip, at si Zipa, at si Tirias, at si Asareel. At ang mga anak ni Ezra, si Jeter, at si Mered, at si Eper, at si Halon, at ipinanganak niya si Mariam, at si Zamay, at si Esba, na ama ni Estemoa. At ipinanganak ng kanyang asawang Hudya si Jered, na ama ni Gedor, at si Heber na ama ni Soko, at si Ikutiel na ama ni Zanoa, at ito ang mga anak ni Betia na anak na babae ni Faraon, na naging asawa ni Mered. At ang mga anak ng asawa ni Odias, na kapatid na babae ni Naham, ay ang ama ni Kelea na Garmita at ni Estemoa na Maakateo. Sabay-sabay po tayong lahat. At ang mga anak ni Simon, si Amnon, at si Rina, at si Ben-Hanan, at si Tilon, at ang anak ni Esi, si Zohet, at si Ben-Zohet. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita, at lahat po tayo ay maaari nang makaupo.
even of distinction. I may not have a mansion of my own. I'm just an ordinary man, no riches, high position, but I know someone who's above all recognition. For I know Jesus, though He's the King of kings and the Lord of lords, He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is the friend who cares for me. When I'm alone, He comforts me with His promises. When I'm in need, He never fails to bless. He's the beginning and the end. How could I comprehend? The most holy one would reach and hold my hand. For I know Jesus, though He's the King of kings and Lord of lords, He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is a friend who cares for me. He is the Creator, victorious warrior, but on the cross He died to be my Savior. For I know Jesus, though He's the King of kings and Lord of lords, He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, He's a friend who cares for me. He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is a friend who cares for me. The living Master is a friend who cares for me. Tayo po tumayong lahat. Psalm chapter 34. Psalm chapter 34. One to 3. Psalm 34, 1 to 3. Okay, nariyan na po. Say amen. Okay po. So, basahin natin 1 hanggang 3. Ready? Begin. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Amen. Wow. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Meron po kaming pwede naming gawin sa buong buhay namin na hindi
kami kinakailangang manghula kung ito'y tama, kung ito'y mabuti, kung ito'y maganda, kung ito'y nakalulugod sa iyo. Meron kaming pwedeng tiyak na gawin sa aming buhay na hindi namin pagsisisihan. Wala kaming magiging masamang impluensya. Hindi namin pagsisisihan kahit lumipas ang daan-daang libong taon kung ito'y patuloy naming gawin. Meron kaming pwedeng tiyak na gawin na makakabuti sa aming lahat, makakabuti sa aming mga mahal sa buhay, makakabuti sa aming hanap buhay, makakabuti sa aming kalusugan, makakabuti sa aming mga kababayan, sa aming bayan. Saan man kami makarating, maghahatid kami ng liwanag, kagandahan, kagalakan. Salamat po sapagkat itinutuon mo ang aming buhay sa pwede naming paglaanan ng wala nang dadakila pa. At pwede po naming ibuhos ang aming buhay sa ganitong gawain. Kaya kami po ay nagpapasalamat na binigyan nyo kami ng liwanag para gawin ang aming mga kamay. Laging pangarapin at isipin at bulay-bulayan ang aming puso't isipan at siyang tunguhin ang aming mga paa at pag-alayan ang aming buong buhay. I-bless mo po ang bawat isa, O Diyos. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Amen. Napakaganda po ng ating mga napakinggan last Sunday morning, Sunday afternoon, last Wednesday, at tayo namang mga nakarating sa Sambales ay talaga din namang nag-enjoy sa gawa at pagpapala ng Diyos. Lahat po ng nakita nyo ang kabutihan at kagandahan ng Diyos. Say amen. Napakabuti ng Panginoon. Napakagaling ng kanyang ginawa. Napakahusay, napakagaling, napakamakapangyarihan, napakakamangha-mangha at kahanga-hanga at kaiga-igaya ang gawa ng Panginoon. Just imagine, hindi natin kayang sukatin ang mga ginawa ng Diyos. Hindi lamang natin, tayo kabahagi lang. Kahit kabahagi lang tayo, kakapraso lang yon. 1 linggo lang, 5 araw lang yon. Pero kakapraso, pero alam po natin na ito'y nagdulot ng kaligayahan sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Bible, isang kaluluwa na nanumbalik sa Panginoon ay nagsasaya ang mga anghel sa langit. Di ba? Amen. Ay hindi lang isang kaluluwa. Naniniwala tayong hindi lang isa. At kung meron mang isa, ay sapat na para tayo magpasalamat dahil napasaya natin ang Panginoon. Kahit isa lang. Pero naniniwala tayong hindi isa lamang ang nakakilala sa Panginoon. At maging ang mga lingkod ng Diyos at ang mga simbahan ay pinagpala ng salita ng Diyos at ng mga anak ng Diyos na pumaroon. Kaya salamat sa kagandahang loob ng Diyos. Now, ngayon pong gabi, ang atin pong pagtutuunan ng pansin ay yung pagyayabang. Alam niyo po, yung kayabangan. Yung kayabangan ay kadalasang nasasabi nating masama. Pero ang pagyayabang ay hindi po masama. Nasama lamang ang pagyayabang conforme sa ang pinagyayabang natin. Kaya sa Bible, ito yung pag-uusapan natin ngayong gabi ay lifestyle of boasting. Ang uri ng pamumuhay na mayabang o mapagmalaki. Kaya tuturuan ko po kayo, lahat tayo magsasanay na maging mapagmalaki. Magsanay tayong maging mapagmalaki. Masanay tayong maging mapagyabang. Magyabang tayo. Sabi nga ni Apostle Paul, magyayabang ako ng kaunti. Minsan ang mga tao, mali ang yabang. Yun ang mali. Mali. Ngayon, malalaman natin sa pag-aaral natin ngayong gabi, ano yung maling yabang? Yun ang iwasan natin. Yun ang iwasan natin. Yung maling yabang, pag nakita nyo na ng inyong sarili, ay nagyayabang ng maling yabang, sawayin natin ang ating sarili. Pag kayo napasama sa mga taong mayayabang at mali ang pagyayabang, huwag kayong masyadong dumikit dahil kayo mahahawa. Bukas makalawa ay kayo yayabang na rin ng maling yabang. Kaya muli, liwanagin lang natin, ang pagyayabang ay hindi masama.
Now, tingnan po natin itong Psalm chapter 34, 1-3. Sabi dito, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast. Ayun, yung pagyayabang. Ayun, yung pagmamalaki. Sabi niya, magyayabang ako. Ang aking kaluluwa ay magyayabang. My soul shall make her boast in the Lord. Ang yabang na gagawin niya, ang pagyayabang niya ay sa Panginoon. Merong makadiyos na pagyayabang. Merong makalaman na pagyayabang. Kaya ang iniiwasan at dapat nating iwasan ay ang pagyayabang na makalaman. Ang ating lalong i-cultivate ay paano magyayabang ng tama. Dahil kinakailangan nating magyabang at ipagyabang yung dapat nating ipagyabang. Siyempre, pagka ipinagyayabang mo ang isang bagay, inilalathala mo yun eh. Hindi mo yung kinahihiya. Di ba? Pagka ipinagyayabang mo, nilalagyan mo pa ng karatula eh. Nag-graduate ang anak mo, summa cum laude, may hatid na yabang sa magulang eh. Nakakayabang. Na ipagmamalaki. Hindi masama yung yabang, yung pagmamalaki. Nakakayabang. Pride. Sabi nga natin pride. Kaya meron tayong tinatawag na pride of the Philippines. Boxer. Sino ba ang pride natin? Sino ba ang pride natin ng Pilipinas? Sa marathon. Mga ganon. The pride. Ipinagmamalaki. Ang Mount Mayon. Pinagmamalaki natin. Ano pa? Ang rice terraces. Pinagmamalaki natin yan. Pinagyayabang natin sa mga bansa. Pinamamalita natin. Kaya walang masama sa pagyayabang. Yung nga lamang, merong maling pagyayabang. At merong makadiyos na pagyayabang. Kaya sabi niya Haring David, my soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Pag sinabi nating lifestyle, hindi na ito pabago-bago. Hindi ito uso. A lifestyle of boasting. Ibig sabihin, maging ugali na natin, maging gawi natin, maging buhay na natin, saan man tayo makarating, anuman ang panahon, sino man ang ating kausap, anuman ang kalagayan natin, anumang sitwasyon ang mangyari, anuman ang mga pagbabago sa paligid-ligid, huwag niyong aalisin ang yabang na ito. Ito'y ating lifestyle. Hanggang kamatayan, magyayabang tayo. Kaya dapat, pagka mamamatay na, mayabang pa. Pambihira, mamamatay na, mayabang pa. Ganon, dapat ganon. Kasi mayroong mamamatay na walang kayabang-yabang. Walang maipagmalaki. Mamamatay na kasi. Parang tingin niya ang kamatayan ay talagang kahinahinayang. Talagang ang kamatayan ay, walang-wala akong magawa. Talagang wala akong makitang maganda sa kamatayan. Hindi po. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, to be absent from the body is to be present with the Lord. Mayabang pa. Sige, ayaw akong takutin. Ako'y mamamatay. Sapagkat pag ako'y nawala sa katawang ito, mas maganda kalagayan ko. Amen? Pagka nawala ko sa katawang ito, nawala kayo sa katawang, mas magandang kalagayan natin. Tayong mga Kristiyano. Kaya may yabang. May pagmamalaki ka pa. Hindi ka mauubusan na may pagmamalaki sapagkat ang ipagmamalaki mo ay ang Panginoon. So ano kaya ang pakiramdam ng mga taong merong maipagmamalaki? Ano ang pakiramdam? Pag meron kayo may pagmamalaki, siyempre pag pinagmamalaki mo, puno ka ng pasasalamat. Hindi mo pinagmamalaki para apakan ng iba. Hindi mo ipinagmamalaki para maliitin ang iba. Hindi mo ipinagmamalaki para magmukhang kawawa ang iba. Pinagmamalaki mo dahil masaya ka. Nagpapasalamat ka. Tama lamang na ipakita na ito ay pagpapala ng Diyos. Halimbawa, gawa ng Diyos. Kabutihan ito ng Diyos. Ganon, So, lahat ng ating ipagyayabang sa mundong ito, yun ang mga mali. Lahat ng ipagyayabang natin sa mundong ito ay naluluma. Kaya hindi ipagmamalaki natin yung mga bagay na meron tayo. Ang ipagmamalaki natin ay ang Panginoon na siyang may hawak sa atin. Ang Panginoon na siyang nagpapala sa atin kung bakit meron tayong ganito, ay ang Panginoon ang pinagmamalaki natin. Hindi ito ipagmamalaki natin. Pagmamalaki natin yung nagbigay ng lahat ng ito sa atin. Kaya
Kaya anuhan natin ito, pag-aralan natin mga kapatid dahil minsan madaling malihis, ang bilis nating malihis. Pwede tayong malihis. Magandang preaching, magandang sermon, magandang desisyon ng mga tao, magandang epekto ng nagawa, magagandang achievements. Pagka yun ang ipinagmalaki lang natin, naligaw tayo. Naligaw tayo. So ipagmamalaki natin, idudugtong natin kung sino ang dahilan ng lahat ng meron tayo. Idudugtong natin na ang dahilan at ang ugat ng lahat ng yan, kay pera man yan, di ba? Minsan nagmamalaki ang tao. Kanina na nabasa ko, Pilipino sa Canada. Tumama sa jackpot ng loto. Ano yun? $80 million. Anong sabi niya? Wow. May pagmamalaki ba yun? May pagmamalaki yun ng tao, pagka tao lang. Pero kapag ka sa Panginoon, siyempre, ang hirap ipagmalaki kasi sugal eh. Ang hirap. Pero, sabihin na natin sa salitang tao, talagang matutuwa kayo dahil piruin nyo, 80 million pesos, $80 million. That is how many? Billion yan. Billion. Talagang, may pagmamalaki mo yung tatay mo, kung tatay mo tumaya. Kung yung anak mo ang tumaya, may pagmamalaki mo yung anak mo. Naku, anak, salamat ng marami. Iniahon mo kami sa kahirapan. Tapos kanina, ito, may pagmamalaki nyo rin. Isang OFWs, katulong, namamasukan, tagapag-alaga ng babysitter, taga-alaga lang ng bata. Pinamanahan ng kanyang amo ng $1 million. May pagmamalaki nyo ba yung nanay nyong ganon? Pinagmamalaki nga nung amo eh. Tinanong nung amo, sa ginawa mong pag-aalaga sa aming mga anak. Tignan niyo yan, sa ginawa mong pag-aalaga sa aming mga anak, ano ang pangarap mong magkaroon? Sabi nung nanay, gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Sige, gawin natin, sabi nung amo. Gawin natin. Ibinili siya ng worth $1 million na bahay sa Canada. Biruin niya yan. Pinagmamalaki nung amo yung kanyang katulong Pinagmamalaki. Mayaman yung amo. Di binigyan siya kaagad. 1 million. Yung pala pangarap mo, as good as done. Binilihan, 1 million. Sino magsasabi na hindi tayo kayang bigyan ng Diyos sa ibang paraan? Kaya minsan nakala lang natin, di ba? Yung maliit lang yung magtapat, parang maliit lang na bagay, Pero yung katapatan na ipagmayayabang yan Ipagyayabang ka ng iba. Sabi nga ng Bible, huwag mo ipagyabang ang sarili mo. Hayaan mong ipagyabang ka ng iba. Pero huwag mo ipagyayabang yung sarili mo. Hayaan mong iba magsalita para sa iyo. Hayaan mong purihin ka nila. Let another man praise thee and not your own tongue. Yan ang Bible. Huwag mo pupurihin ang sarili mo. Hayaan mo iba pumuri. Pagandahin mo ng pagandahin. Pagalingin mo ng pagalingin ng sarili mo. Pagbutihin mo ng pagbutihin yung ginagawa mo. At hindi na ikaw ang magsasalita. May ibang magsasalita. Mas marami pa. Dahil ang bibig mo iisa. Pero ang mga taong nakakakita ng iyong kagandahan at katapatan, maraming magsasalita ng papuri sa atin. At hindi yun masama. Hindi yun masama. Katunayan ng nanay sa Proverbs chapter 31. Yung virtuous woman sa Bible ay nanay. Thy children shall praise thee, and thy husband also. Pupurihin ka ng iyong mga anak at pupurihin ka ng iyong asawa. Kaya tinutukoy sa virtuous woman, ang nilalarawan po doon na gumigising ng madaling araw, inaasikaso ang damit ng mga anak, nag-e-exercise, nag-i-invest, investor negosyante, yung nanay na yon. Pag tinignan niyo siya, lahat. Hindi nagugutom ang kanyang mga anak, siya ay naghahanda, naglalaan. Talagang tumitingin siya sa future, pinaghahandaan niya ang taglamig, pinaghahandaan niya ang tag-init, pinaghahandaan niya ang kinabukasan ng kanyang mga, talagang virtuous, mahusay. Pag sinabing virtuous, may kahusayan. Gumagawang may kahusayan. At ang iyang kahusayan na yan ay nasa kanyang bumubuo ng kanyang attitude, ng kanyang character, ng kanyang klase ng heart niya, relasyon niya sa Panginoon. Maraming naka-connection doon. Kaya ang bunga noon, makikita mo na lamang yung kanyang kahusayan. Yung virtue. Virtue.
Okay, so lahat ng ating ipagyayabang sa mundong ito ay naluluma, nasisira, nawawala, at nahihigitan ng iba. Kaya naman yung ipagmalaki natin ngayon, bukas makalawa may mas higit pa dyan. Kaya laging merong sa history, sa Guinness World of Record, naglalagay sila ng mga hindi nahigitan. Aba, pero paglipas ng maraming taon, may makakahigit na naman. May mga nagtatangka na higitan yung record. Kaya kung ano man yung ipagmamalaki natin dito sa lupa, ito'y nawawala, ito'y nasisira, ito'y naluluma at nahihigitan ng iba. Kaya may mga taong mas magiging mayabang sa atin. At mas may maipagyayabang. Ganon, ano? Kaya ang pagyayabang po, ang kahulugan po ng salitang boast, sa binasa natin sa aklat. In the original Hebrew, the root word for boasting is halal. Halal. Nakikita nyo naman yan sa mga produkto. Halal. Which can mean to shine, to praise, to glory, and to act proudly. Kaya kapag nakakita tayo ng mga nakalagay sa pagkain o sa anumang produkto na may nakalagay na halal, certification, ibig sabihin ang produktong ito ay nagniningning. Ang produktong ito ay kapuri-puri, maipagmamapuri, maipagmamalaki, hindi nakakahiya, ialok, may halal, certified, pinatunayan, glorious, at pwede niyong ipagmalaki talaga. Kaya kapag nakita natin ang salitang halal, ibig sabihin ito'y aprobado ng mga kinauukulan. Kaya yung sinabi ni Haring David, I will make my boast in the Lord, ito'y aprobado sa langit. Dapat itong magliwanag sa ating buhay. Dapat itong maging kapuri-puring katangian na ang mga Kristiyano ay nagmamalaki at ang pinagmamalaki nila ay ang kanilang Panginoon at ang gawa ng ating Diyos. Kaya walang masama na tayo magmalaki. Ang ipagmamalaki natin ay ang ating Panginoon, ipamamalita natin, ilalathala natin, ipagsasabi natin, ipangangalandakan natin. Wala tayong dinadayang sinuman. Kapag pinagmalaki natin ang Panginoon, wala tayong inililigaw, wala tayong dinadaya, hindi tayo nagkakamali, at walang batas, laban sa pagmamalaki, kung ipagmalaki natin ay ang Diyos. Walang batas, laban, sapagkat talaga namang siya ay walang katulad. Siya ay walang kapantay. Siya ay walang kapares. Wala man lang pwedeng makalapit sa Kanya. Ngayon, sa Bible, meron pong sinasabing huwag nating ipagmamalaki. Now, another one of those is Proverbs 27:1. Sabi ng Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag mong ipagmahambog ang bukas. Huwag kang magmamapuri. Huwag mong sasabihin, bukas, mabubuhay pa kami. May plano kami na matagal. Diba? Naalala niyo may plano siya. Pupunta kami sa isang bayan. Magninegosyo kami doon. Magbabuy and sell kami for 1 year. At kami kikita. Sabi ng Panginoon, oy, hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas eh. Sasabihin mong sa loob ng 1 taon, magninegosyo ka. Kikita ka ng ganito. Kwentada mo na. Magkano kikitain mo sa loob ng 1 taon. Sana ang sasabihin mo kung loloobin ng Panginoon. Amen? Isasama nyo ang Panginoon sa plano. Isasama mo ang Panginoon sa pangarap. Isasama mo ang Panginoon sa kinabukasan. Hindi dahil malusog ka, buhay ka bukas. Hindi dahil malakas ka, buhay ka bukas. Hindi dahil mayaman ka, hawak mo ang bukas. Hindi mo mabibili ang bukas. Ang may hawak ng bukas ay ang Diyos. Kaya lagi nating ilalagay yung kung loloobin ng Diyos. Kaya walang masama sa magmapuri. Pero kapag ang tao ay nagmapuri, at ang ipinagmupuri niya na ay sarili niya, magkakamali na siya. Pag pinagmupuri natin ay ang ating mga gawa, maliligaw na tayo. Ipagmamalaki natin ang gawa ng Diyos at ang kagandahan at kadakilaan ng Diyos. The greatness of God. The goodness of God. Yan ay pagmamalaki natin. Now, Psalm 150, verse 6. Ito po ang kaisipan ng tamang pagmamalaki. Sabi rito,
Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise. The word praise, from the root word, halal. Let everything that hath breath, praise the Lord. Praise the Lord. Ipagmalaki, purihin, ating pagtuunan ng pansin ang kanyang mga kahangahangang katangian. Sino siya? Gaano siya kadakila? Gaano siya kabuti? Gaano siya karingal? Gaano siya kawalang katulad? Let everything that has breath, humihinga ka ba? Humihinga ka pa? Kung humihinga ka pa, ang sinasabihan dito, yung lahat ng meron pang hininga, magpuri sa Panginoon. Lahat ng meron pang hininga, let everything that has breath. Kaya kung meron ka pang taglay na hininga, meron ka pang dahilan para magyabang. At ang ipagyabang mo, at ang ipagyabang ko, ipagyabang nating lahat, ay ang ating Panginoon. Hanggang may hininga ka pa, meron ka pang ipagyayabang ang Panginoon. Amen? So, napakaganda, di ba? So, bawat hininga natin, alam natin, kaya kung humihinga pa, hindi ako pinababayad, laging libre ang aking hininga. Bigay ng Diyos. Siya ang gumawa ng mga halaman, sa pamagitan ng mga halaman, yung kailangan kong oxygen, sila naglalabas. Na hindi ka basta humihinga. Kaya tayo nabubuhay na humihinga, may ginawa sa ating paligid na naglalabas ng oxygen, kaya tayo may nahihinga pa. Let everything that had breath, praise the Lord. Lahat ng mga may hininga ay magpuri sa Kanya. Jeremiah chapter 9, 23 and 24. Jeremiah 29, 23 and 24. Sabi po rito, thus saith the Lord, let not the wise man boast, or halal, in his wisdom. O kung meron kang taglay na karunungan, magaling ka sa maraming bagay, sabi ng Bible, baka magkamali ka, baka ang ipagyabang mo yung karunungan mo. Baka ipagyabang mo yung IQ mo. Baka ipagyabang mo ay yung exam mo. Highest pointer ka. Baka ang ipagyabang mo ay yung kahusayan mo sa ganitong bagay. Let not the wise man boast in his wisdom, nor let the mighty man boast in his might. Kung kayo malalakas, meron kayong muscle built, di ba? Sabi ng Bible, maganda yan, pero huwag yan na ipagmamalaki mo. Huwag yung lakas mo, Samson, Huwag mo ipagmamalaki yan. Huwag kang masyadong dyan pumanatag sa lakas mo. Hindi ko mo ganyang kakalakas, Samson. Hindi ko mo ganyang kaganda ang katawan mo. Yan na ang dahilan para dyan pumanatag ka. Huwag mong aalisin ang kapanatagan mo sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng karunungan. Siya rin ang nagbibigay ng kalakasan. Nor let the rich man boast in his riches. Pagka kayo yumaman, pagka kayo nagsiunlad, pagka kayo nagkamal ng malalaking kita, malalaking tubo, malalaking transaksyon, let not the rich man boast in his riches. Ang kayamanan ay lumilipas, nauubos. Pwede tayong bigyan ng sakit ng Diyos na lahat ng ating kayamanan ay maubos lamang sa pagpapa-ospital. At yan ay iniiwan natin, at yan ay mayroong hindi nagagawa. So, let not the rich man boast in his riches. But, sabi ng Bible, ito na ang tamang pagmamalaki. But let him who boast, ang nagmamalaki, ay ipagmalaki ito. Na ako'y nakikilala niya at naunawa niya ako na mabilis sa pagkaawa, mabagal sa pagkagalit. Ang ipagmamalaki natin ay ang nakilala nating Panginoon. Ang Diyos ang ating ipagmalaki. Siya ang nagbigay sa akin ng malakas na pangangatawan. Siya nagbigay ng aking hininga. Siya nagbigay ng aking yaman. Siya nagbigay ng aking tagumpay. Sa Kanya galing ang aking mga mahal sa buhay. Kung bakit ako merong pagkatao, kayo ay merong pagkatao, lahat tayo merong taglay na maayos na pagkatao, sa Kanya galing. Kaya kung meron tayong sinasabi ng Bible na huwag nating kakalimutan na maipagmalaki, ay ang pagmamalaki natin ay ang Panginoon. Huwag yung mga meron tayo. Magpasalamat tayo sa meron tayo, pero huwag daw yun ang ating ipagmamalaki. Ang ipagmamalaki natin ay ang ating Panginoon. Liwanag po,
1 Corinthians 13 at chapter 1 verse 31. Kaya itong sabi ng Bible, 1 Corinthians 1:31, let him who boast in the Lord. Siya na nagmamalaki ay ipagmalaki niya ay ang Panginoon. Di ang ganda. Lahat tayo ngayon, ang mga mananampalataya, well-instructed. Di ba minsan, alam mo, dito ako nagtatrabaho sa kumpanyang to. Pinagmamalaki ko yung kumpanya ko. Talagang mahusay magpasweldo. Mahusay mag-manage. Talagang itong kumpanya ko. Pinagmamalaki natin yung ating kumpanya. No? In a way, nagpapasalamat tayo sa ating mga kumpanya. Pero sabi ng Bible, kung may pagmamalaki ka, huwag yung kumpanya mo. Ipagmalaki mo yung Panginoon mo. Baka naman na ipagmalaki natin yung ating kumpanya, hindi natin ipagmalaki ang Diyos ng kagaya ng pagmamalaki natin sa ating kumpanya. Parang nakita natin mas malaki ang tulong ng kumpanya kaysa tulong ng Diyos sa atin. Di ba? Madali tayong maligaw, mga kapatid. Madali tayo. Marahil ito ay binigay na ng Diyos sa atin, no? Sa katotohanan, ito ay binigay ng Diyos sa atin para lalo tayong pagtiwalaan ng mga pagpapala. Dahil kung tayo pagpalain at bigyan tayo ng mas malalaking pagpapala, hindi na tayo maliligaw, hindi tayo magkakamali. Itong mga pagpapalang ito ay galing sa Panginoon. At kung meron ako ipagmamalaki, ay ang pinanggalingan ng mga pagpapalang ito. Hindi itong mga pagpapala ay pinagmamalaki. Ang pinagmamalaki namin ay yung pinanggalingan ng lahat ng ito. Nasa itaas sa langit. Kung bakit ako gumaling sa aking karamdaman, salamat sa mga doktor, salamat sa mga gamot, salamat sa mga nag-alaga, salamat sa nagbantay, salamat sa nag-drive, salamat sa mga lahat. Pero ang pinagmamalaki ko ay ang Panginoon. Na nag-provide ng lahat ng mga ganitong klaseng tao, nag-provide ng ganitong klaseng mga technology, nag-provide ng ganitong klaseng katawan na kapag nilagyan mo ng kombinasyon ng ganitong mga formula o ganitong elements, chemical elements, or mga nutrients, ang katawan, pinaprocess niya para magkaroon ng healing dahil ang katawan ay may kapangyarihang pagalingin ng kanyang sarili. At kung bakit nangyayari yon, gawa ng nasa itaas. Hindi naman gagalingin dahil pinakain mo Pag hindi pinrases ng katawan mo, pag hindi tinanggap ng katawan mo, kahit na anong gaganda ng ilagay sa katawan mo, hindi ka gagaling. Tama ba? Kaya kahit mga manggagamot, alam nila, hindi kami nagpapagaling. Kami lang ang binigyan ng karunungan ng Diyos para ito ang kailangan. Ito ang dami, ito ang sukat, itong klaseng ito, ang bagay dyan. Yung karunungan na yon, bigay ng Diyos. Yung ginagamit nila, galing sa Diyos. Yung mga materyales ng mga kanilang mga aparato, kinuha lang nila sa lupa yon, ng mga gumawa. Bakal, stainless, plastic, copper. Lahat ng mga gamit nila. Ginawa, binigyan ni Diyos ng karunungan ng mga tao, ginawang mga aparato. Kahit na anong ganda ng aparato, kahit na anong ganda ng gamot, pagka ang katawan ayaw tumanggap, hindi rin gagaling. Amen? Palagay mo na, maganda yung aparato, maganda yung gamot, magagaling ang mga doktor, okay, healthy ang katawan. Pag itinikom ng Diyos ang kanyang kamay, tapos din. Mamamatay kang malusog. Kaya wala tayong ipagmamalaki. Ang ipagmamalaki natin ang Panginoon. So, huwag tayong malulungkot. Pag hindi tayo pinuri, hindi ka itinaas, hindi ka ni-recognize, ang gawin mo, ipagmalaki natin ang Panginoon. Hindi man madinig ng iba o madinig ng iba, kahit tayo sa ating sarili, may pagmamalaki ka. Alam niyo, minsan dadalawin kayo ng bulong ng demonyo. Kahit matagumpay kayo, kahit maganda na ginagawa nyo, kahit marami na kayong pagpapala, tatamnan ka ng demonyo ng mga negatibong kaisipan. Para magmukha kang lugi, kawawa, hindi mahalaga. Ang si Satanas, mag-atanin niya ng mga negative. Hindi po yan galing sa Diyos. Yung mga, ang bunga ikay natatakot, nag-aalinlangan, nagse-self-pity, nagiging matitisurin ka, nalayo ka sa gawain, lalayo ka sa mga Kristiyano, lalayo ka sa mga bagay ng Diyos, masisira yung plano ng Diyos, alam mo na kung anong plano ng Diyos, hindi natin mo. Lahat ng yun, hindi galing yun sa Diyos. Galing yun sa kaaway. Kaya kahit na anong ganda ng buhay na natin, yung kalagayan ng buhay natin,
relasyon natin sa Diyos. Si Satanas, hindi naman natin kontrolado. At may mga pagkakataong pinapahintulutan ng Diyos, sige, abalahin mo yung naalala niyo si Job, di ba? Pinagmamalaki ng Panginoon siya, nakakita ka ba ng kagaya ni Job sa lupa? Wala, di ba? A righteous man. Talagang isinusuka niya yung mga masama, tinatanggihan niya. Kakita ka ba ng kagaya niya? Wala kang makitang kagaya niya. Sabi naman ni Satanas, kaya lang naman ganyan yan binibless mo binabakuran mo, gwardyado, preserve mo, pati mga anak niya, lahat, matagumpay ang kanyang lahat mo. Subukan mo, sabi ni Satanas, subukan mo. Salingin mo, alisin mo yung bakod mo, alisin mo. Yung mga tinatangkilik niya, subukan mo, alisin mo. Pinagmamalaki mo, alisin mo lahat. Kaya minsan yung mga pinagmamalaki natin, pagka ang tingin natin nakakahigit tayo sa iba, pag ang tingin natin we deserve to be treated special. Minsan hindi natin kayang tanggapin yun Hindi natin kayang tanggapin. Kasi tayong mga tao, by nature tayo meron tayong kanya-kanyang ego. Parang ang ego natin nasa ating pangalan, nasa ating sarili, nasa ating reputasyon, nasa ating sino tayo. So mamaya titingnan natin yan. Pero sabi rito ng Bible, walang masama magyabang at bibigyan ko kayo, sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng daan, ng dahilan, ng paraan para maging mayayabang at hindi kayo malalason sa pagyayabang na ito. Ipagyabang nyo ay ang Panginoon. Ipagyabang nyo ang kanyang kadakilan. Ipagyabang nyo yung kanyang kagandahan. Ipagyabang natin yung kanyang mga gawa at kanyang mga katangian. Let him who boast in the Lord. Nauna po, sa ating talatang binasa, sabi ng talata natin, I will bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. My soul shall make her boast. Magyayabang ako, pero ang ipagyayabang ko ay ang Panginoon. So ano po ang unang makikita natin? Tatlong bagay po na ibig ko pong idiin ngayong gabi. Number one, this is a selfless boasting. Selfless boasting. Glory in the Lord. Nakafocus ang pagmamalaki. Yung pagyayabang, nakafocus sa Panginoon. Kaya kapag nakapakinig kayo na ang pagyayabang ay nakafocus sa sarili, alam niyo ng maling pagyayabang. Na-miss natin yung dapat nating ipagmalaki. Iba naman yung nagpapatotoo. Iba yung nagpapatotoo. Huwag natin ipagkakamali yung nagpapatotoo. Dahil sa Bible, talagang mabuti ang magpatotoo. Ang hindi mabuti ay yung magyabang, ipagyabang ang sarili. So ano po ang tamang pagyabang? Ay selfless boasting. Sa talata na 1-3, makikita niyo po yung salitang, I will bless the Lord. I will bless the Lord. His praise shall be continually in my mouth. His praise. My soul shall make her boast in the Lord. O magnify the Lord. Exalt His name. Wala tayo doon. Puro Kanya yon. Puro Kanya. Bless the Lord. Praise the Lord. Boast in the Lord. Magnify the Lord. Exalt the Lord. Puro siya yon. This is a selfless boasting. Wala ang sarili. Okay? So, kung tayo po'y magyayabang, huwag niyong isama ang inyong sarili. Psalm chapter 44 and verse 8. Kailan tayo pwedeng magyabang? Psalm 44:8. In God we boast all the day long and praise thy name forever. Buong araw. Pampira. Ginawa na ba natin yon? Kakahiya sa Panginoon, Kakahiya sa Panginoon. Lord, sorry. Baka marami ako na ipagyabang na kung ano-anong iniyabang ko. Araw-araw, pinagyayabang ko yung asawa ko. Pinagyayabang ko yung misis ko. Pinagyayabang ko yung mister ko. Pinagyayabang ko yung anak ko. Mali pala ako ng tudlaan ng pinagyayabang. Dapat pala, magpasalamat ako na binigyan mo ko ng mga anak at ang ipagyayabang ko ay ikaw.
In God we boast all day long and praise thy name forever. Walang tapos. Walang kapaguran, walang patlang, walang agwat, walang onorasan. Hindi ka magkakamali pagka ikaw naging mayabang. Ipagyayabang mo lagi ang Panginoon. Tadtarin na nga natin, ha, mga kapatid. Let this church be a boastful church. Ha? Loobin ng Panginoon ang ating simbahan ay mayabang na simbahan. At kung meron tayong ipagyayabang sa lahat ng ating ginagawa, ang Diyos at ang kanyang mga gawa. Sa Panginoon tayo magyayabang buong araw, all day long, at pupurihin natin siya ng walang tapos. Kung tayo may maghangad ng malalaking bagay, malalayong bagay, malalawak na bagay, magagandang bagay, mga dakilang bagay, mga kahangahangang bagay, ay upang ipagyabang natin ang Diyos. Huwag tayong basta maghahangad ng para sa ating sarili. Maghahangad tayo para makilala lalo ang Panginoon, para lalong dakilain at purihin ang Panginoon. Hangarin yung umunlad, mangarap kayo, pagbutihin niyo ang sarili ninyo. Lahat tayo sa buhay, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pangangatawan, sa pakikisama, pagbutihin natin. Para ano? Para makilala ang Panginoon. Yun ang tinuturo sa ating lahat. Kaya lahat tayo lalago nito, mga kapatid. Kinakailangan lumago tayo, dagdagan natin ang pagyayabang. Handa na ba kayong magyabang? Say amen. Baka takot kayong magyabang. Ha? Hindi maling yabang to, yung tamang pagyayabang. Yung maling yabang, iwasan natin. Pero handa na ba tayong ipagyabang ang Panginoon? Say amen. Yan ay pagyayabang natin. Walang masama dyan. Walang pipigil sa atin kasi ang Diyos mismo nagsasabi sa atin. Mula sa salita ng Diyos, ipagyabang nyo ang Panginoon, hindi kayo magkakamali. Kasi talagang siya ay pwedeng ipagyabang. Ha? Walang mali. Kasi pag pinagyabang natin ang isang bagay, pinagyayabang mo, lumilipas naman pala yan. Ano ba naman ito pinagyayabang mo, nirekomenda mo sa akin? Ako, may sira pala yun. Ganun, marupok pala yun. Made in ano pala yun. Ha? Marupok pala yun. Sobra ka magmalaki. Ang laki-laki ng karatula mo, ng advertisement mo. Yung pala namang performance yan, ilang araw lang. Sira na. Ang yabang mo lang. Maling yabang. Ganon, ano. Pero sa Diyos, pag pinagyabang natin, hindi kayo masisira. Hindi tayo masisira. Hindi tayo mapapahiya pag ang Panginoon pinagyabang natin. Kaya all day long, forever, pagyabang natin ang Panginoon. 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15:10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, sabi ni Paul, kinilala niya. Sabi, alam niyo ba, ang aking paglilingkod, nahigitan ko lahat ng mga naglilingkod. Nahigitan ko. Pero sabi niya, pero hindi ako yun. Hindi ako. But the grace of God which was with me. Yung tulong ng Diyos na sumaakin. Kung bakit ko nagawa yon? Ang tulong ng Diyos. Ang Diyos na mapagbiyaya. Yung bang hindi karapat dapat akong paburan, pinaburan ako. Binigyan ako ng bukas na pinto. Binigyan ako ng tagumpay, karunungan, buhay na nagpapatuloy. Kaya sabi niya, kung ano man ang narating ko, ano man ang nagawa ko, ano man ang na-achieve ko, ano man yung kapurihan ko, lahat ng ito ay dahil ng Diyos ko. Biyaya ng Diyos sa akin ang lahat ng ito. Kaya huwag, mga kapatid, huwag ninyong pababayaan. Di bali nang wala ako sa church, may trabaho naman ako. Di bali nang wala ako sa church, malusog naman ako. Di bali nang wala ako sa church, may pera naman ako. Di bali nang hindi ako nagbabasa ng Bible, nagbabasa naman ako ng maraming magazine at saka ng internet. Marami naman ng pinagkukunan ng mga filosofiya. Well, iba yung biyaya ng Diyos. 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. 2 Corinthians 12:9. And He said unto me, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Lahat po tayo may weakness. Lahat ng bagay dito sa mundo may weakness. Walang material, walang immaterial dito sa mundo na walang kahinaan. Pero sabi niya, ang aking kapangyarihan, ang aking lakas ay sapat, akma sa kahinaan. Most gladly therefore, kaya sabi niya, gumawa siya ng conclusive
statement. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Ngayon, yung kahinaan ko na dati kong kinamumuhian, gusto ko mawala, mapagtagumpay. Ngayon, sabi niya, nag-iba ang pananaw ko. Dapat palang tanggapin ko, kilalanin ko na ako'y limitadong tao mahina upang hindi manatiling mahina, kundi upang ang kapangyarihan ng Diyos ay manahan sa akin. At yung kahinaan ko hindi manaig, hindi ito mangibabaw, hindi ito ma-i-express ko sa mga tao. Hindi ko pwedeng sabihin, kaya ako ganito dahil ako'y tao lang, pagpasensyahan mo ko. Hindi nga po, kaya nga yung biyaya ng Diyos. Sinasabi ni Apostle Paul, available ang biyaya ng Diyos. Kahit na anong kahinaan natin, ang biyaya ng Diyos sapat para tayo pagtagumpayin sa ating mga kahinaan. Amen? Philippians 3:3. Philippians 3:3. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Sa laman, wala akong katiwa-tiwala. Wala dito ang aking kapanatagan. Wala. Sabi ni Paul, siya na nakakaalam ng katotohanan at maliwanag sa kanyang spiritual truth, sabi niya, kung titingnan ko ang aking sarili, wala akong tiwala sa aking sarili. Nasaan ang tiwala niya? Ang tiwala niya ay nasa Panginoon. Kung meron siyang pagmamalaki, ay ang Panginoon. So masama bang ipaalam natin ang ating mga gawa? No, sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works. Walang masamang makita yung ginagawa natin. Walang masamang ipakita yung gawa nating mabuti. Pero sa lahat ng gagawin natin, on top of it all, ipagmamalaki natin, hindi yung ginawa natin, ipagmamalaki natin ang Diyos natin. So let my heart boast in the Lord. Let my soul boast in the Lord. Let our families boast in the Lord. Let this church boast in the Lord. Maging ating mga missionaries na maaaring makapakinig nito, huwag tayong magmumukhang lagi tayong mayroong may pagmamalaki. Andiyan ang Panginoon. God knows. Sabi natin, alam ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos. In His time, gagawin ng Diyos maganda ang lahat. Ipagmamalaki natin siya. Okay, so this is a selfless boasting. Number two. This is a timeless boasting. Timeless. Pag sinabi nating timeless, wala itong panahon lang na tama ngayon, bukas hindi na. Tama lang for this year, after 5 years, laos na ito. No, pag sinabi nating timeless, sa lahat ng panahon, totoo ito. This is a timeless boasting. Pagmamalaki, paghahambog, pagmamataas, at ang itataas natin ang Panginoon, ipaghahambog natin siya, ipagmamalaki natin siya, ipagyayabang natin ang mga gawa niya, ang kabutihan niya, ang kagandahan niya. This is a timeless boasting. Hindi lamang ako ang gagawa nito, pwede kong ituro sa aking anak, at kahit maliit pa ang ating apo, pwede na nating isalin sa ating apo, at kahit buntis pa ang iyong anak, at nasa loob pa ang tiyan, turuan mo na rin yung nasa loob ng tiyan. Walang pong pagkakamali, walang mapapahama kapag tinuruan natin sa lahat ng panahon, sa aking henerasyon, sa susunod na henerasyon, hanggang salit-saling henerasyon, walang magkakamali sa ating lahat na mag-anak o ating angkan na ipagmalaki natin ay ang ating Panginoon. So let it be a family heritage. Let it be a family tradition. Let it be a family lifestyle. Let it be a family, hallmark. A family identity. Ipagmamalaki natin lagi. Bukang bibig natin ang Panginoon. It's a timeless. Kaya, may mga times na anytime, pwede ka magbulay-bulay. Ano kaya may pagmamalaki ko sa Panginoon tungkol dito? Sa bagay na ito, saan ko pa magmamalaki ang Panginoon? A timeless boasting. Sa Bible, may mga nagmalaki,
na hindi naman sila dapat magmalaki. There are men who exalted and boast themselves. Sabi ng Bible sa Matthew 23:12, whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Ang Panginoon mismo nagsabi, ang sino man na magtataas ng kanyang sarili, ibababa. Sino mang nagpakababa, itataas. Totoo ba ito? Kaya ba ng Diyos ibaba yung mga nasa tugatog na ng kataasan? Tingin na matibay na sila. Bihira, in control sila. Paano natin mapapatunayan na ito'y totoo? So, tingnan natin sa Bible ang ilang mga halimbawa ng mga taong may pagmamalaki at sila'y nagmalaki at ang pinagmalaki nila ay ang kanilang sarili. Ano nangyari sa kanila? Number one example, Pharaoh. Exodus 5:2. And Pharaoh said, who is the Lord that I should obey his voice? So let Israel go. I know not the Lord, neither will I let Israel go. So yung kanyang pride, yabang niya, may army siya, makapangyarihan siyang bansa. Siya ang number one, most powerful country in the world during his time. Sabi, wala siyang kinikilala. Who is the Lord? Sino yung Yahweh na yan? Sino ba yung Jehovah na yan? Sino ba yung Jesus na yan? Kumbaga, hindi ako papayag. Talagang salungat siya sa kalooban ng Diyos. Hindi ako papayag. O anong ginawa ng Panginoon? Ay di binaba siya. Hindi nangyari gusto niya. Nangyari ang gusto ng Panginoon. At nangamatay ang mga tauhan niya. Maging siya, namatay din. Si Goliath, isa sa mayabang. 1 Samuel 17:44. And the Philistines said to David, come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field. Tinan niya, pinagyayabang ni Goliath yung kanyang size. Pinagyayabang niya yung kanyang size, yung kanyang strength, yung kanyang skill. Siya ay expert. Pinagyayabang niya. O ano nangyari kay Goliath? Ditumba rin siya. Bagsak din si Goliath. Si Nebuchadnezzar, Daniel chapter 4 verse 30. The king spake and said, is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? Kayabangan ni King Nebuchadnezzar. May pagyayabang siya. Kaya lamang, hindi niya sinasama ang Panginoon. Sabi niya, it's my power. It's my majesty. Dahil ang aking pag-ahari, dahil ang aking pamumuno, dahil ang aking leadership. Kaya alam niyo po mga kapatid, walang pastor na pwedeng magyabang na dahil ng aking leadership. Walang pastor na dapat magyabang na dahil ng aking leadership. Maaaring sabihin ng iba, pero mong sabihin, because of my leadership, this church became successful. Teka muna. Baka may nakalimutan ka. Pag tulog ka na, may gumigising sa'yo. Pag walang gumising sa'yo, wala ka na. Ginigising lang tayo ng Diyos. Kaya tayo nakakapagpatuloy. Wala tayong ipagmamalaki. Yung galing mo sa trabaho, yung laki ng iyong sweldo, yung galing ng iyong kumpanya, wag yan. Kaya maraming tao naging alipin ng trabaho, naging alipin ng kanilang kumpanya. Bakit? Kasi andun ang pag-asa nila, andun ang confidence nila. Wala na sa Panginoon. Nasa kanilang skill, nasa kanilang kakayanan. Akala na hindi ko mo nakakapasok tayo sa trabaho at tayo yung mga bossing sa ating mga trabaho, tayo yun. No, hindi po. Ginigising lang tayo ng Diyos kaya nakakapasok pa tayo. Pagka tayo pinitik ng Diyos, isang araw, laglag din tayo. Ilan na ba yung mga mayayaman dito sa mundong ito? Isang araw, lilipas yung mga yan. Hihigarin yan isang araw. Matatapos din. Si Haman, Esther chapter 5 verse 11, and Haman told them of the glory of his riches and the multitude of his children and all the things wherein the king had promoted him. Ano yung pinagmalaki niya? Haman told them of the glory of his riches, the multitude of his children and all the things wherein the king had promoted him, and how he had advanced him above the princes and servants of the king. Grabe, si Haman. Pero ano nangyari sa kanya? Kayabangan niya, hinangad niya ang mga tao, yumukod sa kanya, at ang hindi masunod ang gusto niya, nag-init ang ulo niya, na-offend. Minsan ang mga tao, alam niyo po mga kapatid,
Alalahanin natin. Yung tayo madaling ma-offend, madaling masaktan yung ating pride. Lalo na pag kinurek tayo, hindi tayo na-recognize, hindi tayo napuri, hindi na-attribute sa atin yung credit, at na-offend tayo, hindi naman natin maaalis kung talagang karapat-dapat kilalanin, pero nasaktan ka, halimbawa, pinaloob ng Diyos, hindi tayo kinredit. Hindi binigay yung credit sa atin. Nasaktan ka. O ano ngayon ang gagawin mo? Magpapakita ka ng masamang ugali? Magpapakita ka ng pagmamaktol? Magpapakita ka ng magkukwit ka sa gawain? Iiwanan mo ang ministeryo? Aalisin mo sa buhay mo ang tamang panambahan? Ano yun? Mas malaking mali yun kaysa dun sa ikinagalit natin. Yung gagawin natin ay panibagong mali at mas malaking mali. Kaya kung tayo talagang galit sa mali, matakot tayo at huwag tayong gumawa ng mali. Kung ginawa na tayo ng mali, di sila na lang. Huwag ka nang sumali. Amen. Ingatan natin, matakot tayo, kaawaan natin yung ating sarili. Lord, hindi po kaya ako nasaktan dahil ginawan ako ng mali laang. Kaya ako nasaktan, kaya ako dinamdam ng ganung kalalim dahil yun ang aking level ng tolerance. I cannot tolerate that level of offense. So anong nakita mo? Nakita lang natin yung mali ng iba. Hindi mo nakita, kaya ka pala balat sibuyas. Kaya pala tayo balat pakwan. O kung ano man. Kung ano man balat yan. Ha? Kaya pala tumagos. Kaya pala tayo napahinto sa ginagawa nating tama. Hindi pala dahil nung mali, kundi dahil nung ating level of maturity. Yung ating commitment for spirituality. Yung pala ang problem ko. Kaya pala ng Panginoon pinahintulot yun para palitawin yung aking dungis, yung aking weakness. Para pag nakita at nahayag yung aking weakness, meron akong dahilan para magpakumbaba sa Diyos at tingin uli yung tulong niya at kalakasan niya. Yun ang dahilan po noon. Kaya kapag ka tayo na-offend, dito lang yun sa sarili. Huwag nating ikakalat sa mga tao. Amen? Ha? Pagka kayo na-offend, huwag niyo ipamamalita yung... Hindi ganon. Pagka kayo na-offend, hawakan niyo rito. Dalahin niyo sa paanan ng Panginoon. Panginoon, palaguin niyo po ako. Hindi pa nga ako nagbububu ng dugo, hindi pa ako pinapako sa krus eh. Umaayaw na ako. Ito pa lang ang inabot ko eh. So, ang nadiscover natin, napakababaw pa pala ng commitment ko kay Kristo. Ang baba pa pala ng pagiging Kristiyano ko. Kaunti lang ganito eh. Para na akong pinagsakluban ng... Ganon, ano? Yan ang nangyari kay Haman. Another, Lucifer. Isaiah 14:13 and 14. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Tinaas yung sarili niya. Nangarap siya ng hindi niya dapat pangarapin. Alam niyo bang may mga ganung bagay? Sabi nga ng Bible, huwag kang mag-isip ng mas mataas sa dapat mong isipin. May mga bagay na hindi natin dapat hangarin. Na kapag hinangad natin at hindi natin nakamtan, offended tayo. Discouraged tayo. May mga bagay na hindi mo dapat hangarin. Hindi tayo pwedeng maging kagaya ng Diyos na hindi nagkakamali. Hindi tayo kagaya ng Diyos na lahat ng maibigan natin mangyayari sa atin. Kaya huwag kayong ma-offend. Kung meron kayong hinangad, maaring mabuti, pero hindi nangyari, huwag kayong ma-offend. Ganun talaga eh. Baka sa susunod na panahon, hindi pa itong time. Di ba? Hindi na-offend, hindi sumuko yung Wright brothers na nag-isip na ang tao ay makalipad using steel. Sabi ng professor ng university, matalino yung professor eh, imposible na ang bakal ay lumipad. Hindi idinisenyo ng Diyos na ang tao ay lumipad. Kahit kailan, ang bakal ay hindi pwedeng lumipad dahil napakabigat niyan. Hindi sumuko yung dalawa, yung Wright brothers.
Ulit-ulit nilang inimbento, ulit nilang ini-remodel, nag-iisip sila, panibago. Kung nag-fail tayo dyan, panibagong style, panibagong sukat, panibagong design, until nakapagpalipad sila. At isang araw, ni-recognize ng professor na yon, tama kayong dalawa. Sino yung professor? Tatay nila. Ang unang nag-discourage sa kanila ay tatay nila na hindi naniniwalang ang bakal ay pwedeng lumipad. Kaya hindi totoo na ang lahat na nakakaalam ng tama ay ang matatanda. Amen? Kaya hindi lahat ng bagay alam ni pastor. May mga bagay na alam ninyo kaysa sa akin. Kaya kapag nakakita kayo ng mga pastor na parang siya nakakaalam ng lahat ng tama, panalangin natin, magising. At pag ako'y dumating sa ganon, panalangin niyo ako na ako'y magising. At huwag ninyong tatangkain na magdunong-dunungan po tayo sa lahat ng bagay. Si Lucifer, gustong maging Diyos. Isa lang ang Diyos. We cannot be like him. King Herod, nanunumpati, kumbaga sa nag-preach, and upon a seat, Acts 12:21, arrayed in royal apparel, nagsuot ng magandang damit, umupo sa kanyang trono, nag-orate. Alam niyo naman ang oration, talagang speech yan Galing magsalita niyan, talagang. And the people gave a shout saying, "It is the voice of a God, not of a man." Galing, talagang napakahusay magsalita. Mamaybay ng salita. And immediately the angel of the Lord smote him because he gave not God the glory. And he was eaten of worms and gave up the ghost. Namatay siya, nakinain ng buhay. Alam niyo naman ang uod, ang kinakain niyan pagkabulok na. Kaya hindi pa tayo inuuod dahil buhay pa, sariwa pa. Hindi sila kumakain ng sariwa. Ang kinakain nila ay nabubulok. Kaya kapag nagsimula tayong mabulok, ang uod magsisimulang kumain. Si Herodes, buhay pa, inuud na. Bakit? Bulok ang kanyang pag-iisip. Bulok ang kanyang filosofiya. Buhay pa. Ibinaba ng Diyos. The rich fool, mayaman, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Kaya magpaplano ka, dahil marami ka ng naipon, marami ka ng pera, nag-iipon ka ng magandang bukas, pero hindi kasama ang Diyos. Hindi mo kinilala na ang Diyos ang may bigay ng lahat, at ang Diyos pa ang ating pinagdadamutan. Sabi ng Panginoon, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Lastly, a limitless boasting. Ang nakalagay po sa ating talata, the humble shall hear thereof and be glad. Mababasa niyo po yung salitang with me. Mababasa niyo po yung mga salitang let us. Mababasa niyo po yung salitang together. It's a limitless boasting. Ibig sabihin, hindi ng Diyos nililimitahan ang sino mang mga tao na pwedeng magbigay sa Kanya ng papuri, parangal, at siya'y ipagyabang. Pero ang sinasabi ng Bible, at the same time, ang mga taong magmamapuri sa Panginoon at ipagmamalaki ang Diyos, ang sabi dito, the humble shall hear. Kung merong magmalaki at pagmalaki ang Panginoon at tayo ay mga humble, madidinig natin yung mga taong pinagmamalaki ay ang Panginoon at tayo ay makikigalak. Ayan o. The humble shall hear thereof and be glad. Hindi siya kokontra. Hindi ng Diyos pinigil ang sino mang magpapakumbaba para ipagmalaki siya. So pagka pinatinataas natin siya, ibinababa natin ang ating sarili. The more na itinataas natin siya, the more na ibinababa natin ang ating sarili. At ang sabi ng Bible, you know how to obey yourself. Ako mismo ang mag-i-improve ng buhay mo. I will exalt you in due time. Sa mga kapatid, pagka kayo dumaan sa mga kalagayang pinagpala kayo, sinubok kayo, pinuri tayo, na-offend tayo, sa lahat ng yan, ang isang napakagandang gawin natin, buti na lang may Panginoon. Buti na lang ang Diyos mahabagin. Buti na lang ang Diyos mapagpatawad. Buti na lang ang Diyos mapagbiyaya. Buti na lang ang Diyos. Wala tayong ibang bukang bibig na ipagmamalaki. All day long. Buong araw.
at sa walang hanggan. Maraming Diyos, salamat po ng maraming marami. Binigyan niyo po kami ng gawain, gampanin, solusyon, paraan ng pagtatagumpay, paraan na ikaw ay malulugod. Walang iba kundi ang ipagmalaki namin ang aming Diyos. Lagi ka naming purihin, lagi naming kilalanin ang iyong kadakilaan, lagi ka naming ipangalandakan at sabihin namin lagi, Lord, you are the one who gave us all these things. Lahat ng aming nagawa, lahat ng meron kami, lahat ng naging sino kami, anuman ang aming naabot, anuman ang dumating sa aming buhay, buti na lang meron kaming Panginoon. Salamat, meron kaming Diyos na sumasa amin. Salamat po at pinahayag mo ang iyong sarili sa amin. Lord, salamat po. Kung wala ka, madilim ang lahat. Marami kaming katitisurang hindi namin alam kung saan nanggagaling ang aming mga kalungkutan. Pero salamat po sa inyo. Ikaw ang aming kagalakan at hindi kailanman kami pwedeng balutin ng dilim dahil kapag kami nasa piling ng Panginoon, walang dilim na aming lalakaran. Salamat po ng marami sa iyong kadakilaan, O Diyos. Ang simbahang ito, magmula sa pastor hanggang sa pinakabatang miyembro, tulungan niyo po kami maging mayayabang na tao sa tamang paraan. Na wala kaming ibang bukang bibig na ipagyayabang, it's our God. It's God, the God of heaven, our Father in heaven. He is the one. Salamat po, Panginoon. Nawa po ang aming kanya-kanyang mga puso pagalingin sa iba't ibang kalagayan na aming pagdadaanan. Hiling namin ng lahat ng ito nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat. Umawit po tayo. Awitin natin, to God be the glory. Great things He hath done. So loved He the world that He gave His Son. Everyone, To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may know. Let's worship the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Magtipon po tayo ng ating mga kaloob. Brother Nair, will you please come? Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Ipunin ang ating mga kaloob. Salamat sa Panginoon. Tinugunan niya yung malaki nating pangangailangan sa crusade. Ano? Kung saan ang galing. Ang biyaya ng Panginoon. May dating, gano'n, ano? At salamat at natugunan po ang lahat. Brother Nair. Tayo po'y manalangin. Dakila muli kami po'y nadulog po sa inyo. Taglay po namin puso, Panginoon, ang walang kumpay na pasasalamat po sa inyo. Opo. Dahil alam po namin ang kung saan lang hahantong ang aming kaya. Yung aming kaalaman, aming karunungan, aming kakayahan. Maging ang aming lakas, Panginoon, ay wala pong mararating kung wala po kayo sa amin. Opo. Kaya tunay po, Panginoon, kami po ay lubos nagpapasalamat po sa inyo sa maraming bagay na muli at muli niyong pinapatunayan po sa amin bilang iglesia na kami po ay may magagawa, kami po ay may mararating, Opo. kami po ay may maabot, kami po ay magiging kapuri-puri Yes, Lord. kapag kami po ay patuloy na nanganganlong po sa inyo. Amen. Kami po ay Amen. patuloy na nagpapasako po sa inyo. Amen. Yes, Kami po ay patuloy na sumusunod po sa inyo. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan po sa amin. Amen. Sa kabila po ng aming kakulangan, Thank you, Lord. kabila po ng aming kakapusan, kabila po ng minsan ng aming mga karumihan. Opo. Subalit kayo po ay tunay na papagbiyaya po sa amin. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa napakaraming mga bagay. Hindi po namin kayang isa-isahin. Amen. Opo. Hindi po namin kayang isa-isahin sa abot ng aming karunungan at kaalaman. Dahil ikaw po ay tunay na walang hanggan. Amen. Hindi po kayang sukatin ang inyong pag-ibig po sa amin. Opo. Hindi po kayang sukatin, Panginoon, kung paano nyo po kami patuloy na pinagtapatan. Kaya kami po, Panginoon, ay naririto. Tunay na nagpapasalamat po sa inyo, sa inyong walang hanggang kabutihan at pag-ibig po sa amin. Amen. Bless niyo po, Panginoon, ang mga halagang malilikom ngayong gabi
nawa ito'y patuloy na magamit para po sa lalong ikalalago ng inyong gawain at lalong magbigay ng kapurihan sa inyong dakilang pamahalaan. Bless niyo po, Panginoon, ang mga bagay namin pinagsisikapang mabuti. Gamitin niyo po ang bawat isa po sa amin sa lalong ikalulugo ng inyong pangalan. Salamat po sa aming pastor. Salamat po sa karunungan na inyong patuloy na pinagkaloob po sa kanya. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa Espiritong patuloy na nagkakaisa. Malugurin at takilayan po kayo. Bless niyo po patuloy, Panginoon, ang Christ Baptist Church. Patawad po sa lahat ng pagkukulang po namin. Yes po. Ito po ay samot dalangin, tanging sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Amen. Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Awitin natin. And winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness. Shall we all stand, please? Let's sing the chorus. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Shall we pray? Shall we pray? Maraming Diyos, salamat po ng marami. Ikaw ang tapat, ikaw ang mabuti, ikaw ang lahat, ikaw ang kahanga-hanga, ikaw ang dakila. Ikaw po ang aming pag-asa, ikaw ang nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay. Ikaw ang nagbibigay ng kaalaman, ng kakayanan, ng katagumpayan. Lahat po ng mabuting kaloob ay mula sa langit, bumababa at kami tumatanggap lamang. Ang iyong marapatin ay nangyayari at ang iyong pigilin ay hindi namin kayang baguhin. Salamat po ng marami sapagkat ikaw ay Diyos na nagpahayag ng iyong sarili upang hindi na kami sumamba, magtiwala, magpuri at wala kaming ibang ipagmamalaki kundi ikaw. Ikaw ay ikaw at hindi namin kayang baguhin ang iyong pagka-Diyos. Pwede ka naming ibaba sa aming mga akto, pero hindi namin kayang ibaba ang tunay mong kalagayan. Mananatili kang Diyos magpakailan-kailan paman, walang pagbabago, walang naidadagdag, walang nababawas. Ikaw po ay perpektong Diyos. Salamat po ng maraming. Walang hanggang pasalamat po, Panginoon. Kulang ang aming buhay sa lupa para pasalamatan ka. Kaya naman, Lord, dalangin namin sa aming paghiwa-hiwalay, punuin niyo po kami ng pasalamat at pagdakila sa iyo. Sa anumang aming kalagayan, lagi naming masabi, buti na lang may Diyos. Merong kaming Diyos na nagmamahal sa amin. Nakatunghay sa bawat sandali. Laging nakaagapay sa anumang kalagayan. Siyang aming maasahan at nagpapasya ng pinakamabuti para sa amin. Salamat po sa inyo. Ikaw na po mag-ingat sa bawat isa at pagpalain po ang bawat isa. Ito po ay aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen. Amen, Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat. Ipagyabang natin ang ating Panginoon. Amen.